So, ngayon 13. So, advance happy Valentine's sa inyong lahat. Okay. So, let's do this. Sige. Nakalaki kasi. Ah! Okay. Adagio. Pa-heart ako, pa-heart. Like, kapag ka nandito. 2205. Adagio. Christian Lay. Wala. Alday Charis May. Nade. Arada. Maria Christine Angela. Aspecto Charles Ulysses. Baryon Ainsley. Biko Lady. Bundalan Nicole Grace. Bundalian pala, sorry. Carillo Kim Ashley. Castillo Charis May. Okay. Castillo Dominic Francis. Castillo Roxanne Joy. Ceniza Elijah Shane. Cubio Kimberly Chill. Yan. De Ramos Nathaniel. Ay, pen. Di makulangan Ralph Raymond. Okay. Espiritu Renz Emery. Francia Angela Faye. Francisco Jesusa Angela. Yan. Gloria Angeline. Gonzales Alexandria. Okay. Guarino Erica Kelsey. Icaro Shanley May. Ilagan George Rafael. Ilagan Roan. Okay, thank you. Likop Kyle Joshua. Lumanglas Zairus. Wala. Makabuwag Janica Iana. Bagboo Blessy. Malabanan Nicaela. Marcelana Lance Hubert. Thank you. Mendoza Cassandra Gale. Yan. Mendoza Maria Cristina. Mercado Angela Colleen. Morales Arabella Grace. Okay. Pagaduan Natalie. Panaligan Rachel. Thank you. Paranaque Trixie May. Okay. Perez Jariza May. Pordon Salan Crystal Jade. Thank you. Sadsad Krishna Laida. Sanchez Armin. Sayat Kisha Ashley. Sim Isha May. Thank you. Villaruel Jessa May. Okay. Sige. Parang may nag-chat kanina. Sorry. Nasaan na yung nag-chat? Present po. Okay. Si Aspecto. Sige. Yan. Okay. So, balik ko lang yung ating slide from the previous lang. Okay. So, good evening sa inyo. Medyo late na tayo mag-start. Okay. So, yan. Yun yung topics na covered natin for this week. Okay. So, done na tayo
Done na po tayo sa phase rule. So, nakapag-solve na tayo regarding sa phase rule. So, ang sinolve natin dito is yung degrees of freedom. So, again, what is the formula for, naulutal si ma'am, formula para sa degrees of freedom? So, F equals 2 minus pi plus n. Okay? So, yung pi, number of phases, yung n is number of species, okay, or chemicals. So, next natin i-discuss is ito, PVT, behavior of substances, ideal, and real gases. If kaya pa, kasi medyo mahaba ito, concept to ngayon eh. Kaya pa is virial equations, cubic equations, yan. Then, baka next week na yung generalized correlations and thermodynamic tables. Okay, so, itong thermodynamics table, ano lang to, babanggitin ko lang yung kung saan nyo makikita yung mga tables na available para ma-solve yung mga thermodynamic problems. Okay? So, ito, concept lang muna tayo today. Doon meron tayong problem solving pero hindi naman masyadong madugo. Okay? That's our equation. So, let's proceed. PVT. Ano ba yung PVT? Pressure, volume, temperature, behavior of pure substances. Okay? Pag sinabi natin pure, it is a homogeneous. Okay? Homogeneous. Sige. Pag sinabi natin homogeneous, isa lang, pwedeng dalawang component, pwede ding isang component, pero in a homogeneous sila, may unity sila. Okay? So, let's proceed muna sa phase diagram. Ano ba yung phase diagram? So, phase diagram, a graphical representation which details the forms the material takes under specific conditions. So, phase diagram illustrate the variation between the states of matter of elements or compounds as they relate to pressure and temperature. So, ito po ay pressure, temperature yung sinabi. PT. Okay? PT. Ito yon. Pressure, temperature. So, makikita nyo, good evening po. Okay, mamaya ko na mag-check natin ng salita. So, anyone from you na nakita na to or naka-encounter na yung phase diagram? Okay. So, I think na-discuss sa inyo to. Yan. Very good. So, hindi na ako magpapaka-deep pa dito ha. But I'll discuss kung ano yung ibig sabihin. So, kita nyo naman yung representation ng solid, gas, pero dapat vapor pa tayo. Vapor. Okay? So, liquid. So, ano ba pinakaiba ng vapor sa gas? Anyone? Magkaiba pa ang vapor sa gas, ha? Magkaiba ang vapor sa gas. Pag sinabi natin kasing vapor, yan ay may component siya na condensables. Okay? So, this is a materials that is condensable. Pero pag sinabi natin gas, these are considered as uncondensables. Okay? Yan yung pinagkaiba ng dalawa. Kaya, feeling ko dapat vapor dito muna eh. Then, after nyo kunwari, this is the critical point. Okay? Critical point. So, for example, ito yung PC, ito yung TC, ito yung critical point niya at pressure PC at temperature TC. Dito sa point na ito, pag nagbiyad na kayo dito, ito yung tatawag natin na gas phase. Okay? So, yan. Explain natin further. So, alam naman natin yung Diemann conversion ay yung yung pagpapalit ng phase. Okay? Phase change. So, from solid to liquid, we have term melting. From liquid to solid, we have freezing. From liquid
To vapor, we have vaporization. From vapor to liquid, condensation. And from direct, solid to vapor, sublimation. And pagka gas, vapor to solid, it is called deposition. Okay? So, yan. Ito, meron bang? Ito kasi dapat yon, okay? So, take note nyo na lang muna to. Triple point. Okay? Wait lang. Sige. Wait lang. I'll try to open. Kasi may na-search ako kanina para mas maintindihan yung topic. Okay. Yan, para may copy din ako. Okay? Na-define naman sa inyong na-define naman sa inyong lecture notes ito. Alam ko naman meron na sa inyo. Triple point, the point of the phase diagram at which three states phases, vapor, liquid, solid, liquid, and vapor. Critical point, the point of phase diagram at which a substance is indistinguishable between liquid and gaseous phase. So, fusion curve, the curve on the phase diagram which represents the transition between the liquid and solid states. Vaporization curve, transition between gaseous and liquid, and sublimation from gaseous to solids. Okay? So, check natin doon sa next diagram. Na-explain naman siya doon. Okay? So, yung binanggit ko kanina, napa-advance si ma'am. So, TC, it is the highest pressure and highest temperature at which the pure chemical species observed to exist, vapor and liquid equilibrium. So, ito yon ha. Okay? So, meaning lang kasi dito, ito yung last part niya. Last part niya na nasa liquid siya. Ay. Naku. Kurihan. Ay. Yan. So, yun yung last part na nasa liquid siya. Okay? Dahil part siya nitong liquid region. And vapor. Okay? Ito yung sinasabi kong vapor region. Yung kanina. So, beyond that curve, gas na yon. Beyond that critical point, it is considered as gas na. Okay? So, according to phase rule, F is 0, the triple point invariant. Pag sinabi natin invariant, ay 0. Pag F is 1, ang tawag natin is univariant. So, meron siyang degree of freedom of 1. Pagka naman single phase regions, tinatawag natin itong divariant. Okay? So, dito, yung binanggit na triple point, so ito yon. So, nagko-coexist ang solid, liquid, and vapor dito. So, alam naman natin yung binanggit ko kanina sublimation. So, ito yon. Then, vaporization curve. Yan, fusion curve. Okay? So, marami tayong diagrams na ipapakita, hindi lang to. So, this is still PT diagram. Ito yung itsura, tatandaan nyo ha. Ito yung itsura ng PT diagram, yung may tatlong guhit. O ganyan. Ha? Yung tatandaan nyo, PT diagram. Then, okay. So, ito naman ang tinatawag natin na PV. Okay? PV. So, kung mapapansin nyo, iba yung graph. So, balikan natin yung isa. Ito pala, ang PT is, titake natin as volume constant. Constant ang volume sa PT diagram. Okay? Constant yung volume. Pagka naman sinabi nating PV, temperature is the constant. Okay? So, paliwanag. Basahin ko muna. Subcooled liquid exists at temperature below the boiling point for a given pressure. Superheated vapor exists at temperature above the boiling point for a given pressure. Okay? So,
I-zoom ko lang ng konti. Zoom ko lang ng very light. Yan, okay? So, itong dalawang figure, parehas lang to. Dito lang, meron lang siyang comparison ng temperature. Okay? So, ito, yung region na solid siya. Hindi kasi maliwanag kung tawag ito, hindi kasi maliwanag pagka hindi colored, di ka. So kaya si-shade ko ha. And ito, liquid. Okay? So yung nasa pagitan nila, syempre, combination ng solid at liquid. Papaliwanag ko muna yung phases para alam nyo paano ako mag-move dito sa kabila. Then, ito, di ba liquid to? Then, ito yung vapor. So, combination ng dalawa, liquid vapor. Then, solid, still vapor ito. Solid vapor. So, beyond the critical point again, it is considered as gas. Okay. Wait lang. Okay. Sige. So, given, move tayo sa next diagram. Okay, naintindihan na yung parts? Naintindihan? So, this curve is the constant temperature. Constant to ha, hindi nagbabago. Yan. Which is named as TC. Okay, critical temperature. So dito, ito yung critical pressure, doon nag-meet sa critical temperature. So, beyond that curve, ano na yan? Gas na. So, move tayo dito. Move tayo sa kabila. So, if T is greater than TC, duman na pala ako sa baba para mas madali. So, if T2 is less than TC, so mas mababa sa TC, ito yung graph niya, okay? Graph. As the pressure increases, okay? As the pressure increases, ito yung graph ng pressure ha? As the pressure increases, the volume decreases. Nakita? Nakita? Okay? So, as the pressure increases, given dito sa graph na to, okay? So, vapor to, vapor. Then, based sa diagram, this point is what we called dew point. Okay? Dew point. Mama na yung dew point. You can search sa internet. Yun yung first instance na magkakaroon ka ng condensate. Okay? So, meron kang liquid na na-form or isang drop lang. Kaya sabi ng dew point. Okay? So, dew point yon. Then, since na-attain niya na yung dew point, kahit taasan mo pa ng pressure, hindi na siya tataas. Okay? Bababa na lang ng bababa yung volume kasi mako-condense siya. Okay? Mako-condense until lahat ng vapor mo, kasi liquid vapor to, di ba? Combination. Lahat ng vapor mo is makondense and maging liquid. Okay? This is the liquid part. Okay? Then, di ba? We know na liquid is not is incompressible. So kahit anong pressure na exert mo sa kanya, hindi na mababago yung volume. Okay? So, constant na yon. Kaya makikita nyo, pataas na yung graph. Na-gets po? Okay. Same with this one. Same with T1 is less than TC. So, same concept, pagtaas ng pressure, bababa yung volume, then magdadating sa point na ma-attain yung dew point, may mako-condense ka. So, pag kinompress mo, hindi mababago yung pressure niya, pero yung volume is mababago. Then, ma-attain niya yung bubble point.
Okay? Same with the concept ng bubble point. Ang bubble point is first time na may mag-vaporize. Okay? Same concept doon. So, bubble point. Pag natin niya yung bubble point, makakondense na siya completely, then aangat lang siya. So, pressure will increase but the volume will not change. Okay? Same concept dito. Okay? So, as the si Madam as the pressure increases, the volume decreases, and ito yung point na na-hit niya yung critical critical point, which is yung dew point is equivalent din sa bubble point. So, hindi na siya dadaan ng hindi na siya magiging liquid vapor. Diretso from vapor papuntang liquid. Okay? Yan yung difference niya. Okay? Nagets? Naintindihan? Hindi na siya dumaan dito. Diretso siya from hindi na siya nagstay sa liquid vapor. From vapor to liquid diretso. Okay? So, last graph is T is greater than TC, so meaning walang phase change na naganap. Still remains gas phase po siya. Okay, kahit tumaas yung pressure at lumiit yung volume, remains gas pa din. Yan lang yung mini-min nito. Okay? So, subcooled exits at temperature below the boiling point for a given pressure. So, malamang ito yung dew point. Then, exist at temperature above the boiling point for a given pressure. Ito na yung... Kasi, hindi naman dapat ito eh. Ito ay applicable sa ano? Ang talam ko, applicable to sa TV diagram. Ito. Mamaya i-mention ko yung TV. Di ko lang, siguro may disarray lang ng concept dito. So, nakita na natin yung PT, nakita na natin yung PV, pero, ano ba to? TV. Ito na yung TV. Okay? Si Madam. So, ito ay para dito sa next. Ha? Itong problem na ito. Nagkamali lang ako ng input. Dapat ito ay kasunod nito. Okay? Naintindihan? Ito, dapat kasunod nito. Pero, organized naman to sa sa PPT. Wait lang. Ibuksan ko na nga lang yung para hindi kayo magulo. Saan yung concept? Meron naman kayo dyan eh. Yan. Kita nyo pa rin yung slides ko, no? Ay yung PDF. So, ito yung explanation. Ito kasi dapat hindi dito. Dapat nandito siya. Okay? Dapat nandito siya. Ha? Ito. Ang concept na ito. Dapat nandito siya. Then ito. Ito, dapat nandito siya. Okay? Agree? Ay, mali pala. Understood? Ha? Kaya pati yung PPT ko, nagkaribok. Okay? So, sige. Tandaan na. Ito po ay para dito. Itong subcooled liquid tsaka super vapor dito. So, i-discuss ko ha. Wait lang. Yan. So, zoom natin ng konti para makita ninyo ng very light. Yan. Though, malabo talaga yung malabo talaga. Okay? So, temperature. Ito yung temperature natin. Ito yung volume. As the temperature increases, the volume increases also. Okay? Pero meron tayong tinatawag again na critical point. Okay? Beyond this point, gas na to. Okay? So, explain ko yung saturated liquid at saturated vapor. Okay? So, itong part na ito,
Okay, volume, temperature increases. For example, at 100 kPa of water, kasi TV diagram to ng water, at 100 kPa, normally, di ba, 180, ay, si madam, bakit nagkakagarto ang aking ano? Okay, sorry na. At 180 m, di ba, boiling point ng water is 100 degrees. Okay? So, dito, hinit mo yung water. Okay? So, ito yung tinatawag natin na bubble point. Okay? Bubble point. Then, wait lang. Then, saturated. Ito na yung saturated liquid natin, sat lick na tinatawag. Kasi bakit? Meron ka ng combination ng vapor. Nagkaroon ka na ng vaporization. Okay? Then ito yung saturation phase natin. Okay? Ito yung tinatawag natin na saturation phase. Okay? So ito yung region kung saan liquid and vapor coexist. Okay? Kahit taasan mo ng temperature, hindi siya tataas. Okay? Mag-expand lang siya. Iniinit mo, di ba? Iniinit mo at 100 degrees, hindi magbabago. Mag-expand lang siya, mababago lang yung phase niya. So, from liquid to vapor. Okay? So, kaya ito tinatawag na saturated vapor. Okay? Ito. So, beyond this one, fully vapor na siya. Okay? So, ito yung tinatawag na superheated region. Okay? Nagets po? Nagets? So, alam naman natin, as the pressure increases, the temperature increases. So, pag tumataas yung pressure, nababago din yung boiling point or yung bubble point natin. So, yung boiling point niya ng water at 1 MPa or megapascal, naging, ano ba to? Mga 180 degrees Celsius. So, same concept siya na may saturation line ka, then, ma-achieve niya yung dew point. Okay? So, dew point, ito yung last part, then magiging fully na-vaporize na siya. Okay? So, ano man yung connection natin doon? Alalahanin ko lang. So, exists at a temperature below the boiling point for the given pressure. So, ito yon. Ito yon, below the boiling point or the bubble point. Ito yung region na yon. Okay? So, malamang ito yung compressed liquid region. Ito yon. Okay? Then, pag sinabi natin superheated, exists at the temperature above the boiling point for the given pressure. So, ito yung superheated region. Ito. Okay? Ito yung superheated region natin. Then, ito yung saturated phase niya. Itong nasa loob. Okay? So, still we have the critical point. At beyond the critical point, ito yung gas phase. Ito, vapor phase pa to ha, pero superheated. Superheated vapor. Okay? Kasi, hindi siya gas, hindi siya gas, kasi hindi naman niya na-reach yung critical point. Pero, superheated vapor. Sobrang init na vapor. Kasi na-exceed niya na, di ba? For example, ang vapor, fully vapor, ininit mo pa siya na initin. Ininit mo pa siya na ininit. So, init lang ng iinit yung vapor mo. Pero, hindi pa rin siya magiging gas. Not until ma-achieve mo yung critical point na kanyang property. Nagets? Ang TV? TV diagram? Nagets na po ba? Hindi niya nagets? Sorry. Okay lang kung ano yung tinaintindihan dito sa sat vapor. Ibig sabihin ng sat ay saturation. Saturation. Yung para bang
Wait nga, i-search ko din sa ano. Para, you can search saturation. Wait lang. TV face. Ito. Paano ko ba mapapakita to? Wait. Hindi lahat ay ganyan ang ano ha, ganyan ang nasaan na ba? Nasaan na ba kayo? Sorry. Nasaan na yung aking presentation? Kasi mahirap yung Windows. Ito. Isa itong presentation, representation pa ng TV diagram. TV diagram. Ito, TV diagram, hindi ko lang alam kung ano tong TV diagram to ng ano compound. Pero yung kanina pinakita ko, yun yung nasa inyong illustration is yun ay para sa water. Okay? So, yung sinasabi ko kanina na subcooled liquid kanina, yun yung term natin na nandun sa nasa inyong concept. Yun yung nandito to sa left side. Okay? Then, yung nasa beyond that boiling point and the liquid vapor phase, yun yung superheated vapor. So, doon sa loob ng parang bundok, yun yung saturated, ito yung saturated liquid, ito yung saturated vapor. So, ito yung saturation phase niya or saturation stage. Okay? So, pa nga dito. Yan. Okay? So, isa pa tong representation. So, during dito, ini-increase mo yung temperature mo. So, as alam naman natin, as temperature increases, volume increases. So, at the some point, ito yung sa water siguro to. Sa water, at some point, mababoil off mo, magkakaroon ka ng vapor. Okay? As the vapor increase, as the temperature increases, madadama yung vapor mo. Tataas yung volume mo pa din, pero still, temperature will not increase. Okay? Tatas lang yung volume mo. Kasi, yun yung na-attain ng liquid mo, di ba? Still, meron kang liquid. Ang mangyayari lang, itong phase na to, napakadali lang nito. Sobrang bilis lang or it takes 10 minutes. Depende sa quantity mo. Okay? So, tatas lang yung temperature mo pagka lahat ng liquid mo, na-vaporize mo na. Okay? So still, during that phase, tatas pa rin yung volume mo kasi yung vapor mo na napoproduce dito will consume a larger, yung vapor mo na produce will consume a larger volume, kaya pataas pa din. Okay? So, saturated liquid, unang vaporize, then tataas yung volume mo kasi nagiinit ka pa rin. Still may heat source, but your temperature will not increase kasi po mini-maintain niya yung ang nire-read niya is yung liquid. Okay? Yung liquid state. So after that, na-achieve niya yung saturation, lahat ng liquid mo is na-vaporize mo na. So magiging superheated vapor na siya. Kasi kung initin mo pa siya it will rise the volume at the same time will rise the temperature. Okay? Naintindihan? Naintindihan na ba? Okay, ito. Same to. Saturated liquid vapor region. So this is the saturated part. Saturated phase. Beyond the saturated vapor, this is considered superheated vapor. Below the saturated liquid, this is the subcooled region or subcooled liquid. Okay? Bakit subcooled? Pinalamig. Okay? Pero at a higher temperature.
Okay na? Kasi gagamitin natin itong concept na to for our next concept. Kasi hindi nyo maintindihan hindi nyo naiintindihan yung tatlong diagram. Okay, so I'll be presenting again the PPT. Hawak nyo naman ng inyong diba? Ang inyong lecture notes. Mahalaga na hawak nyo lecture notes nyo para at least during my discussion, nalalagyan nyo ng notes yung inyong papel. Okay? So, next. Example. Ito na yung sa next part. Example. Gas in a piston at initial pressure of 1 megapascal is compressed until it reaches specific volume of 0.1 meter cube per kilogram. It is then cooled at a constant volume until it reaches a pressure of 100 kPa. What are its final temperature and phase? So, substance that contracts upon freezing and substance that expands upon freezing. Okay? So, nakita nyo na ba to ever? Parang di pa rin organize yung problem. Nakita nyo na ba to? Hindi pa. Anyone? Okay. Nung nakita ko to, sabi ko, anyari? So, ito po, ang nangyari lang talaga, pinag-combine yung tatlong diagrams na in-explain ko. Okay? So, you can see ako'y may ipipresent ulit. Ito ay na-search ko lang sa internet para at least mas madaling intindihan tong diagram. Kasi kung ipapaliwanag ito, magugulo lang kayo, hindi nyo lang din maintindihan. So, same naman siya ng parts. Nangyari. Same siya ng parts kung mapapansin nyo. Pero magkaiba lang yung critical point, yung positioning ng critical point, yung gaano kalaki yung liquid, yan. Okay? Halos same naman siya. Ang substance that contracts upon freezing and substance that expands upon freezing. So, yung parts, pare-parehas lang. Yung nangyayari lang sa system, yung magkaiba. So, para maintindihan niyo, I'll be presenting again another example. Okay? So, nakita ko lang to sa internet while reviewing some materials. Wait lang I-search ko muna. Sorry. Saglit. Okay. Sige. Ito na. Kasi bago ko to i-discuss, binasa ko din muna para at least na-share na ba? Yan. Okay? So, this is the diagram, okay, ng PVT surface. Nakita nyo ba? Okay. So, ito yon. Okay. So, blue lines. Kung makikita nyo yung blue lines, itong blue lines, ito yung isotherm. So, constant temperature. So, kanina, PV, VT, PT tayo. So, this is the pressure, this is the volume, and this is the temperature. So, 3D model siya. Intindihan? Nagets? 3D model. So, itong blue lines, this is all, isotherm, or yung tatawag natin na constant temperature, yung blue. Then, pagka naman red, itong red, yan, red, that is constant pressure. So, isobars. Then, yung yellow regions, lahat yan ay single phase. Okay, mapa solid, liquid, gas. And yung green regions are two phase. So, this is an example of substance that contracts upon freezing. Okay? Ito yung nakita kong concept. Ito yung nakita kong diagram. Okay? So, ito yung oblique view niya. Kung makikita natin. Pero, kung i-analyze nyo, ang TV projection niya, kita niya, mag-move yan. TV.
Yan. So, parang top view. Kumbaga. Diba? Top view. Top view ang ating TV. So, tingnan naman natin ang PT. Balikan natin. PT. So, this is the side view. Or, ano ba yun? Paano ba? Side. Yung nasa gilid na part, kasi di ba may, ang nasa left is yung volume, then right yung temperature, yung patabingi. So, this is yung sa temperature na side. Okay? Then, pag sinabi naman natin PV, balikan natin, PV, this is yung nasa front. Kung tama lang yung pagkakaano ko, front. Okay? So, nakita nyo, yung lahat na na-explain ko na diagram regarding PV, TV, and PT is the combination of the PVT surface. So, ganun nyo lang siya i-imagine. Intindihan? Okay, sige. Though, mahalaga lang na ma-identify nyo yung concept. Okay? Kung paano siya nagmo-move. Sige, share ko na ulit Yan. Natuwa lang ako nung nakita ko yon kasi sabi ko, wow, galing naman. Nagmo-move siya. Nagmo-move siya ng para sa learning sa mga estudyante. Nasaan na yung aking PPT? Why this? Okay, sige. Back to discussion tayo. Okay, so ito lang yon. So lahat ng kinoncept ko kanina, yun lang din yon. Ginawa lang siya 3D. Okay, so still we have triple line, liquid vapor. So ito yung PV natin. PV. So meron siyang tama ba? Ito yung part. Ito yung mayroon parang sungot dito, tapos may papaganon. And TV naman ang PT naman natin, ito yung may triple. Yon, kung mapansin nyo, yon. Okay? Same din dito. Then, ang TV is yung pataas na ito. Yan. Okay? So, ano to? PVT surfaces, hiniwag-hiwag PV, PT, pero nasa yung TV. Wala yung TV. Ang TV ay nasa kabila. Okay, na-explain ko naman to, PV, PT. Okay, na-explain ko na to kanina previously dun sa previous slides. Okay, so para lang maintindihan nyo, anong surface projection, para lang mas ma-realize nyo. Kasi may mga FJM dito, di ko alam kung magigets nyo yung ibig sabihin nito, kaya naghanap lang ako ng projection. Pero naintindihan nyo naman kung paano, ano yung mga surfaces ng PVT. Okay, thank you sa mga constant supporters. Charot. So, at the single phase regions, PVT equation of state. So, ang equation of state po is, ano ba? Wait lang. Nasaan na yung aking... Wait, nag-search ako ng... Ano ba yung mga equation of states natin? Yeah. Kala ko wala akong klaseng yun eh. Okay, so, equation of state is tatawag natin na pag-relate ng different thermodynamic variables. So, we have the pressure, molar, specific volume, temperature for homogeneous fluid at equilibrium. Expressed analytically as a function of PVT equals 0. So,
pinag-relate lang natin sila sa isa't isa. So, for example, ito yung ating general equation. dv equals the derivative of v over the derivative of t at a constant pressure delta t plus the derivative of v over derivative of t at constant t dp. So, kung hihiwag-hiwagin natin, for example, volume expansivity, we have the beta equals 1 over v times derivative of dv over dt p. Isothermal compressibility, k equals 1 over v, derivative of v over derivative of t, dt at constant t. And combining the previous equations, we have dv over v equals rho beta dt minus k dp. So, yan. Ito naman po ay hindi meron ba akong problem solving? Ay, may problem solving pala ako. So, sige. So, for incompressible fluid, the values of beta and k are 0. No significant change in volume will transpire even temperature and pressure change. So, di ba nga, sabi ko sa inyo, ang incompressible, for example, a liquid, hindi mo siya nakakompressed. So, still, remain yung volume niya, pero yung temperature at pressure niya is magbabago. Yun yung tatandaan nyo, ha? Lagi nyo tatandaan nyo pag may mga gartong example, etong mga words na incompressible, fluid, yan. Okay, so let's have an example for the single phase region. Ay, naka-ano pala ako, naka-actual size. Ay, ano ba yan? Fit with. Yan. So, for example, meron naman kayo dyan, di ba? Pwede po makahingi ng link. Sige, sure. I-share ko sa dito. Wait lang. Nasa na yung aking ano? I-share ko dito. Baka makalimutan ko. Copy-paste nyo na lang agad, yung nakita ko. Nasa na? Ito. Kasi, tunay naman, sa totoo lang talaga, ako, hindi ko, sorry to disappoint you guys. I've been in the industry for 7 years na. So, itong mga ganitong concept, yung fundamentals, naiintindihan ko, oo. Pero yung deeper understanding, medyo nakalimutan na natin. So, inaaral ko din before ko i-present sa inyo. Okay? Kaya, sabi ko sa inyo, for example, meron kayong question sa akin, tapos hindi ko na kayang sagutin, assignment ko yun sa sarili ko. Babalikan ko kayo for sure. Basta ipaalalan nyo lang sa akin, ma'am, anong sagot mo sa tanong na yun? Okay? So, binabalikan ko din. Though, ngayon, ma'am, ano pinakaiba natin para tayo nag-aaral? Mas deep na yung understanding ko kasi may application. Nakikita ko na siya in a real scenario. So, yung pagkakaiba. Kasi sa inyo, concept theory pa lang. Sa akin, nakita ko na siya in a real scenario. Kaya kaya ko siyang ipaliwanag ng mas maayos. Okay? So, yon. So, sample problem. Okay na? Nakuha na yung link? Nakita na yung link? Yon. Thank you very much. Okay, let's proceed sa problem solving. Okay, so for liquid acetone at 20 degrees and 1 bar, same ba tayo ng problem na nasa inyong papel? Same problem? Same problem ba tayo? Okay, thank you. So, for acetone, this is the beta, K, and volume. So, given na yung mga datas. Binigay nga ba dyan? Binigay naman? Or okay, sige, thank you. Then for acetone, find the value of dP d over dt at constant volume at 20 degrees Celsius and 1 bar. Okay? Then the pressure after heating at a constant volume from 20 degrees and 1 bar to 30 degrees. Okay? Then at the volume change when T or the temperature and pressure go from 20 degrees and 1 bar to 0 degrees and 10 bars. Okay, so paano natin ito solve? So, let's proceed muna sa A. Ay, naku.
Okay, dun ko pala isosolve siya sa ano. Okay. Sige. Nasa na kayo? Yan. Wala kasi akong ano eh. Ito na kasi yung sunod. Okay, so yung letter A, find the value of dP over dTV. So balikan natin yung equation. So alin ba yung pwede natin gamitin dyan sa dP dTV? At constant volume. Okay? So, we have the value of beta. We have the value of K. Given na naman sa atin yon. So, we can say that, saan na tayo? Ito. Okay. Saan na kayo? Yeah. So, for letter A, hanapin daw natin yung P, T, constant volume at 20 degrees and 1 bar. Okay? So, to solve this one, we can use the dV kasi yung ang hinahanap naman natin is volume. dV, ano nga yung formula? dVV equals beta dt minus k dP. Okay? So, yan na naman yung may equation natin na may pares tayong value ng beta at saka k. So, ito kasi hinahanap is volume. Volume. Okay? So, substituting natin i-substitute lang natin. Pero, ang sabi dito, we assume muna na ang ating dV over V is constant V or 0. So, equate lang natin siya sa 0. Kasi constant, di ba? Delta V equals 0. So, no change in volume. Okay? No change in volume. Kaya constant V. Kaya 0. Kaya 0 ito. So, substitute lang natin. 1.487 times 10 to the negative. Tama ba? Negative 3. Beta over, ano na pa? Tama ba? Over 62. Over 62 times 10 to the negative 6 bar. Over yun. Per bar. Solve ko nga. 1.487 negative 3 divided by 62 negative 6. Aba, yun nga. I-divide lang po yung beta times K. Kasi po, di ba? Paano ba ito natin i-divide lang natin siya sa paano ko ba i-simplify nga ito? Erase. Wala si ma'am. Huwag ko na lang i-erase ha. Dito ko na lang i-move. So, yung magaling dito sa math, ano lang ito 0 equals P dt minus dP K. So, itong dalawa, ilalabas lang natin. Paano nga ba yun? Paano nga ba yun? Simplification lang nito. Ang hirap kasi ma-explain na. Simplify ko lang. Simplify.
Wait lang. Ito, wait, minus KDP equals 0. So, ang hinahanap kasi natin is yung dP dt. So, dito natin siya kukunin. Okay? So, kaya to ang equation na natin is equivalent din siya sa rho over hindi pala beta over k. Okay? Dahil saan ba yung rho? Yung beta, balikan natin. Ang beta ay para sa constant pressure and ang k is para sa constant temperature. So rho P over rho D at constant volume, huwag niyo kakalimutan, kaya natin inequate sa 0. So, rho over D. Ito, assignment ko to sa inyo, paano ko isi-simplify ng beta over K. Saan ako? Okay? Para hindi tayo magtagal. Mali. Okay? So, ang assignment ko is yung simplification nito, derivation ng equation na paano naging dP over dV dP over dt at constant volume equals beta over K. Okay? Isisend ko sa inyo yung derivation. Nagets? Okay, isisend ko sa inyo ha. Hindi ko lang na-overlook ko lang na i-derive. Na-overlook ko ng maghanap ng derivation. Kasi bigla nag-pop up eh. Okay, so one assignment down. Next, the pressure after, magbukas nga ako ng word para mas, hindi pala. Last week ba, nag-garto-garto din ako sa inyo? Hindi, di ba? Tama? Hindi ako nag-drawing sa, sa pen? Tama? Ay, kagaling naman nag-sagot. Parang first time ko mag-drawing sa inyo, kaya medyo nangangapapa din. Okay, so mag-MS Word ako, mag-unshare ako. Unshare. Kasi last time, nahirapan ako mag-explain sa inyo nung last concept. Eh, gusto ko pagka nagdi-discuss ako ng problem solving, sinusulat ko para naiintindihan. So, ulitin ko ulit ha. So, meron tayong, si Madam. P over T, constant V, is equal to beta over K. So, ito, galing to sa dV over V equals dP plus, K dt. Okay? Ay, mali. Baliktad pala ako. Dapat ito pala ay... Baliktad. Ito ay T. Ito ay P. Ala. Ano ba ito? Ayan. Ito ay T, ito ay P. Okay? So, yung derivation nito, dahil sabi naman, at constant volume, kita nyo to, constant volume, di ba? At constant volume, kaya sinabi na ang equivalent to sa 0. Okay? So, dV over V is 0, kasi nga sinabi dito, constant volume. So, hanapin lang natin yung dt over rho P. So, i-derive ko na lang. Baka ganito siya. dP over dt. Pero baligtad. Dapat ay K siya. Tama pala. Rho. Yan. Ganito pala. Okay? Ganito pala siya. No need pala mag-derive. Mali. So, ulitin ko na lang. Para mas malabo sa inyo. New. Don't say. Ulitin ni ma'am ha.
Okay, ulitin ni ma'am. So, meron tayong equation na dV over V equals rho, beta dt minus k dp. Okay? So, sabi naman dito, find the value of dp over t at constant volume. Okay? So, kaya masasabi natin na may equate natin ito sa zero kasi constant volume. Wala tayong delta V or TV. Okay? So, kaya ma-equate natin na ito ay equivalent, we can get the B, beta T minus K dP. So, equate lang natin sa zero. dP. So, dP over dt equals beta over K. So, ito yon. Kaya naging 1.487 times 10 to the negative 3 over 62 times 10 to the negative 6 bar. So, ang sagot ay 23.98. Okay? Nagets? Kung saan nakuha? Sorry na, medyo naglag si ma'am doon kanina. Naglag si madam. Okay, so yan yung unang problem. So let's proceed sa second. New again, don't save. So second, ang tanong ay naging negative po yung kaya pag binaligtad pa po ata yung kay ano yan? Naging negative po yung kaya po binaligtad po ata. Parang hindi naman nag-negative sa akin. I mean, nag-negative siya pero kaya po naging beta over K kasi nung nilipat transpose, okay. Kaya po binaligtad din beta over K. Okay, sige. Noted. Thank you for the correction. So, okay na tayo doon. So, let's proceed sa the pressure after heating at constant V from 20 degrees and 1 bar to 30 degrees. So, So, again, constant dV na naman. Okay? So, nasa na yan? Nasa na yun? Ba't wala akong panulat? Okay. So, dV over V equals rho dt minus malit na K dP. Okay. So, we can simplify this now based sa differential equation. Ln V2 over V1 equals rho beta times T2 minus T1 minus K P2 minus P1. Kasi delta naman to eh. Delta. Okay? So, at sabi na, at constant V, so equals 0, we can say that 0 equals beta again, T2 minus T1 minus K, P2 minus P1. Bakit minus? Mali ba ako na kanina? Ay, minus pala yun. Sorry. Kaya nga mali kanina. Sorry na. Okay, minus. Okay, so we can say again, P, T2 minus T1 equals K, P2 minus P1. Okay? So, kindly substitute nga lahat ng value, tapos matitira yung P2. Kasi, ang sabi naman sa problem, 20 degrees and 1 bar to 30 degrees. Hinahanap yung pressure.
So, ano nga magiging sagot? P2 will be pakisolve nga. 240.0 per 240.8387 bars. Na-gets? Paano nagawa ito? Approve, approve. Approve. Okay, so kindly copy kung dapat nga habang nagsosolve ako nakokopya nyo para at least nasusundan ninyo ang aking pagsosolve. Okay, so next. New again, new. So ito na yung last part. I mean last topic. Then ideal gas law na tayo next meeting. Okay? So, medyo mahaba-haba pa ito. Sige, let's proceed. So, the volume change when T and P go from 20 degrees and 1 bar to 0 degrees and 10 bar. So, parang kanina lang. Nasa na? dB over V equals rho beta dt minus K dP. Ngayon ito, hindi na siya constant. Nagva-vary na siya. Okay? So, same concept kanina na ginamit natin. ln V2 over V1 equals beta T2 minus T1 minus K times P2 minus P1. Okay? So, kindly substitute nga po. So, ano magiging value ng ln V2 over V1 natin? Okay. So, tama. Ano sana yun? Sorry si madam. Ang magiging sagot dito ay 0.9702 or 1. Any will do. Okay. So, we can simplify that. Kaya na ba simplify ito? ln. Si madam, hindi na marunong gumamit ng ano. Okay. So, we can simplify this one as asa na yun? V2 equals 0.9702 V1. So, diyan ba? Wala bang binigay na value ng ano? Ng volume ng V1? May binigay bang value dyan ng V1? Check ko nga. Parang walang value ng V1. Ay, wala. Nagkaroon dito. Okay. So, dito sa solution ay may P1. Okay. So, wait lang. Si madam din kaintindihan. Okay? So, dito muna ako magpa-park ha, since alas 8 na. Ito, meron ditong value ng V1 equals 1.287 centimeter cube per grams. Verify ko lang kung ito ay given sa problem or sinolve din. Okay? So, pag sinolve nyo to, sinubstitute nyo dito, ang makukuha nyong value ay ano makukuha nyong value ng V2? Kasi may binigay din ng solution. Okay, so tama naman na 1.2486. So ano yung delta V natin na makukuha? V2 minus V1.
V2 minus V1. Yan, negative talaga. Negative 0.0385. 0.0385. Okay? So, hindi naman another, na-solve ko na yung kanina. Ito, hanapin ko kung saan ito kinuha. Kasi wala naman ako nakitang bigla siyang sumulpot sa aking equation. Okay? So, yan. So, nakuha ko paano i-solve ang pressure. So, direct substitution lang to. Tingnan nyo lang kung ano yung mga hinahanap. For example, volume change, pressure, value of delta P, delta T. Okay? So, stick lang kayo dun sa solution. So, ito, tatandaan nyo lagi ito. Sorry, nasa na si madam. Yan, itong formula ito, tsaka ito. Okay? Tatandaan nyo to ha, ito, tsaka ito. Nasaan na yun? Nasaan na kayo? Hindi ko kayo makita. Okay? Yan. So, ang assignment ko, para sa sarili ko, ipaliwanag kung saan nanggaling ito. Ito ha. Papaliwanag ko kung saan nanggaling ito kasi ako pa po sumusunod lang sa lecture. Pares kami ng lecture ni Ma'am Ira. So, don't worry. Hindi naman kayo mapapag-iwanan ng kabilang section. Bigla lang sumulpot. Hindi ko naintindihan kung saan nanggaling ito. Okay? So, sige. That's all for today. So, meron pa tayong napaka-ikli ng presentation, napaka-ikli ng discussion natin, pero hindi ko alam kung matatapos ko tong concept na ito. Wait lang. Ano ko lang, pasadahan ko lang yung discussion. Hanggang 8 naman tayo. So, okay, ito. So, ito na yung nasolve natin to. So, ideal and real gas. So, ideal gas, I think na-discuss na to previously, has a hypothetically gas whose molecules occupy negligible space. Ito yung tatandaan nyo ha. Wala tong have no interaction. Hindi niya kinocompute yung forces between the intermolecular spaces. Okay, so yun natatandaan nyo. In ideal gases, the volume occupied by the molecules themselves is negligible compared with the total volume at all pressures and temperature. And the intermolecular attraction mali pala ako. Intermolecular attraction extremely small under all conditions. So, negligible na. So, it is also called as perfect gas. So, next, ideal gas law. Alam ko yung gets na to, PV-nRT. This is the equation of state for ideal gas law. PV-nRT, I think na-discuss na to then previously. So, ito lang yung susundan natin na pag ideal gas law. So, universal constant, you have this one. I think nasa Paris to. Handbook 9th ed, table 1-13. Paki-take note na lang ha, table 1-13. Table 1-13. Okay? So, real gas, ito yung nag-account na ng intermolecular interaction. Okay, so ina-account niya na. So for non-ideal or real gases, the volume occupied and the intermolecular interaction are appreciable. The magnitude of each depending on the nature, temperature, and pressure of the gas. Deviates most from an ideal gas or low temperatures and high pressures. Around temperature and pressure, real gas tends to behave very likely ideal gas. So at room temperature daw, nagbe-behave daw ang real gas as like ideal gas. Half discussion lang para matapos natin. So, pag sa real gas, ina-account natin yung compressibility factor. Okay? So, pero pag ideal gas, Z is equal to 1. So, in thermodynamics, the compressibility factor, also known as the compression factor of gas, diffusion factor describe the deviation of real gas from the ideal gas behavior. So, it is simply defined as the ratio of the molar
volume of gas to the molar volume of ideal gas at the same temperature and pressure. So, Z equals PV/RT equals V over VIG. Ito yung ideal gas. Ito yung volume ng real gas. Ito yung molar volume ng real gas. Ito yung molar volume ng ideal gas. So, kapag ka-ideal gas, for ideal gases, the Z is equal to 1 kasi unity sila ng real gases. So, again, compressibility factor is the deviation from of real gas to ideal gas. So, kapag real gas is considered as ideal gas, Z is equivalent to 1 kasi same value sila. Next, alam ko kaya nyo na itong isolve. Don't need to explain. Okay? So, hindi to account as assignment, pero next meeting, itatanong ko kung anong sagot dito. Okay? Simple as PV and RT lang ito. Agree? No need to further explain ito? Okay, sige. So, same concept. Again, PV and RT lang din ito. Okay, so direct solution ito. PV and RT. Okay. So, yan. Real equations na tayo. So, ito na yan. Pero next meeting na ito, tinapos ko lang hanggang ideal gas law. Kasi ito naman ay review na din halos. Ideal gas law at saka real gas. Okay? Okay? Sige. So, sabihan ko kayo kung mamimit ko kayo sa 7. Ito pa pala isang announcement. Sabihan ko kayo kung mamimit ko kayo sa 17. Okay? Ha? Sabihan ko kayo kung mamimit ko kayo sa 17. Tayo naman ay 12 to 2 pa naman nun. Tama ba? 12 to 2. So, I'll try to meet you, pero hindi ko maipangako. Meron lang akong kailangang gawin sa, may kailangan akong participation sa planta. Okay? So, advance, pasensya na kung hindi ko kayo mamimit sa 17, pero I'll try my best para ma-catch up naman tayo. Okay? So, aralin nyo na lang kung makakapag-aral kayo, matuturo-aral nyo itong problem na ito, much better. Pero, siguro, sa 17, bigyan ko kayo ng seat work regarding dito. Okay? Doon kasi sa last time, dapat bibigyan ko kayo ng seat work sa 10. Kaso, masyado na tayong maraming sinolve noon. Meron na akong problem. Baka naman mabombard kayo ng practice problem. So, dito ko na lang kayo bibigyan ng practice problem. Please, sagutan nyo na lang sa bahay if hindi kayo mas mamimit. Okay? So, more problems dito and practice problem dito. Dito sa compressibility factor at saka dito. Okay? Magbibigay muna ako ng example problem dito bago ako bigay ng example problem dito. Dito. Ha? Bigyan ko muna kayo ng example problem na may explanation para kahit recorded explanation. Recorded. Sa 17, baka online. Online tayo. Online. Online na lang muna. Okay, online. Okay, online. So, if hindi ko kayo kumamit ng 17, gagawa po ako ng recorded na video, okay, na ipi-play ko, i-send ko na, i-upload ko. Pero yung recorded video na yun, i-delete ko rin yun, ha? Baka naman kumalat pa yung explanation ko yun. I-delete ko yun, i-record ko yun, tapos i-upload ko, tapos i-delete ko din from sometime. Baka kasi kumalat. Charot. Ha? Yan. Exit na ako ng 1 minute. So, pasensya na sa pag-exit ko ng 1 minute. So, thank you again for attending our class. Sana may natutunan kayo for today. Still, have a nice day ahead. Meron pa namang oras. And happy dinner. Advance happy Valentine's sa may mga ka-date. Stay safe always. And see you when I see you. Bye! Ay! Nalungkot si Charles. Wala kang ka-date? Charles, wala kang ka-date? Ay,
Ano ba yung lungkot ng buhay mo? Ako din naman, wala akong ka-date. Wala na akong ka-date. Same lang tayo, same. Huwag ka naman lungkot. Pare-parehas tayo lang ka-date.